Charles Barkley tinawag na stupid ang mga GMs. At bakit kaya tinawag siya ni Shaq na hater ng Lakers? Anthony Davis, may banat kay LeBron at Rudy Gobert. Naging emotional naman si LeBron James at Bruno James matapos ang kanilang unang laro. Bakit kaya? Unang laro ng Lakers under Coach J.J. Redick at unang panalo din ni Redick at mga amigo bilang head coach sa NBA. Siyempre, huwag natin ibibilang ang preseason game dahil hindi pa naman yon opisyal. Ito rin ang kauna-unahang panalo ng Lakers sa opening games makalipas ang 6 na season. Maraming nagsasabi, iba ang Lakers ngayon under Coach J.J. Redick dahil sa talagang halos lahat ng player ay nakakahawak ng bola at may sistema silang sinusunod sa opensa. Bago pa man magsimula ang season ay sinabi na ni Redick na si Anthony Davis ang magiging hub ng opensa at kanina kitang-kita natin itong mga amigo kung saan gumawa nga si Anthony Davis ng 36 points, 16 rebounds, 4 assists at 3 blocks. Siya din ang bumuhat sa team na naging mamaw unstoppable mga amigo. After the game sa interview ay sinabi ng reporter ang length at timing ni Anthony Davis sa kanyang blocks, lalo na kay Rudy Gobert. Tinanong siya kung alam niya ba kung saan papunta ang mga tira ng kalaban. Pero ang sagot ni Anthony Davis ay ang pagiging Defensive Player of the Year. Mga ganong bagay daw mga amigo. Well, patama nga ito kay Rudy Gobert na ilang beses nang nanalo ng Defensive Player of the Year. Ngunit kapag playoffs ay hindi nagiging effective at siya pa ang tinatarget ng kalaban. Si AD palaging kasama sa butuhan kaso minamalas at hindi pinapalad na mapanalunan ang naturang award, bagay na hindi nagugustuhan ng mga fans. Sa locker room interview ay pinatawa din ni Anthony Davis ang media nang sabihin nitong ito ang kanilang kauna-unahang panalo na mayroong big moment etong si LeBron James. Well, alam naman natin na kapag may bagong milestone itong si LeBron James, ang resulta ng laro ay palaging talo. After the game ay nagbigay ng emotional na mensahe itong si LeBron James at Bronny. Ayon kay Bronny, ang pagpunta sa scorer's table at pumasok sa laro kasama ang kanyang ama ay ang mga sandali sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan kailan paman. Sobra daw siya nagpapasalamat sa lahat sa napakagandang opportunity na ibinigay sa kanya para makapasok sa liga, ang matuto araw-araw at mapabuti ang kanyang skills. Ayon naman kay LeBron, family over everything. Marami na daw siyang oras na nawala dahil sa commitment niya sa liga. Ang magkaroon daw ng ganitong moment na nagtatrabaho ka at nakasama mo pa ang iyong anak ay isang napakagandang regalo na natanggap niya mula kay Lord at talagang susulitin niya daw ito mga amigo. Well said para sa mag-ama. Naisulat na sa kasaysayan ng NBA ang kauna-unahang father and son duo. Ang tanong na lang dyan mga amigo, kailan kaya darating ang magandang play nila gaya ng assist sa anak o kaya sa ama? Well, ang dami pang laro kaya paniguradong maraming chance na makita natin ito mga amigo at panigurado ring palaging magiging blockbuster ang arena na kanilang paglalaruan. Kinul out naman ni Charles Barkley ang mga general manager na hindi pumili kay Dalton Knecht at hinayaan itong mapunta sa Los Angeles Lakers. Ito na daw ang pinaka-stupid na bagay na ginawa nila kaya tandaan daw nila ang pangalan ni Dalton Knecht. While marami ang nagpalampas kay Dalton Knecht dahil sa kanyang edad na medyo matanda na para i-draft dahil 23 years old na nga ito mga amigo. Naniniwala kasi ang ibang GM na mahirap nang i-develop ang ganitong edad. While mukhang hindi na kailangan i-develop dahil talagang malupit na player itong si Dalton Knecht. Ganun pa man, matapos ang laro ng Los Angeles Lakers, sinabi pa rin ni Charles Barkley na 9 seed lang daw ang Lakers sa West. Kaya naman hindi mapigilan ni Shaq na tawagin itong Lakers hater. Kayo mga amigo, saan kaya aabot ang Lakers under Coach J.J. Redick ngayong season?